Hindi pa raw nakakatanggap ng abiso ang developers ng Masungi Geo-Reserve sa Tanay Rizal tungkol sa 15 araw na palugit para lisanin o bakantihin na ang lugar. Ito ang utos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Blue Star Construction Development Corporation na siyang namamahala sa pag-develop sa lugar matapos kansilahin ang 2002 Supplemental Agreement. Patong-patong na violations umano kasi ang nakita dito. Kabilang ang paniningil ng bayad sa Masungi Rock Ecotourism Plan, pagbabakod sa bahagi ng 300 ektaryang lupaing kasama sa kontrata, pagbabawal sa mga DENR representative na magkaroon ng access dito at hindi pagsunod sa nauna nilang joint venture agreement noong 1997 na magtatayo dapat ng 5,000 pabahay. Hindi rin umano dumaan sa tamang bidding ang kontrata at walang sapat na basehan para magdagdag ng 300 ektarya. Para po pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon si DENR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement, Norlito Eneran. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Kaya magandang tanghali sa iyo, Miss Angela at mga tagapanood ng inyong programa. Yes, ASEC, sa pahayag po ng Masungi Geo-Reserve Foundation, sinabi po nito na ang DENR daw po mismo ang nagkulang sa obligasyon. Kumbaga ang sabi po nila, kayo daw po ang at fault, ang DENR, sa kontrata na paalisin ang mga illegal occupants at harang po doon sa lugar. Ito raw po yung dahilan kaya na-delay daw po yung mga proyektong pabahay. Ano po ang reaksyon niyo dito? Well, Miss Angela, ang una sa lahat, ang nakaposisyon po ngayon dun sa Masungi Geo-Reserve ay ang Blue Star Construction and Development Corporation. At yung isa nilang entity, yung Masungi Geo-Reserve Foundation Incorporated. So hindi po totoo na hindi sila nakaposisyon doon at hindi sila or napagbabawalan sila makapasok dun sa area. Sila po ang nangangasiwa ngayon sa lugar na ito. So yung sinasabi po nila na hindi maibigay yung actual possession sa kanila ay hindi po totoo kasi sila po yung nandun sa lugar ngayon. Meron po kasing sinasabi dito, according daw po dito sa dating USEC ng DENR, sinasabi po nila yung joint venture agreement noong 1996, it was actually the late President Fidel V. Ramos na nag-order daw po sa DENR tungkol dito sa project at nagkaroon daw po ng ocular inspection doon at base daw po doon sa kanilang ocular inspection, nakita daw po yung potential for ecological preservation. So nagkaroon daw po ng provision doon sa kontrata saying na merong requirement the ratio of preservation versus development. And at that point, it was 70-30 in favor of conservation. Totoo po ba yun? Miss Angela, tinignan natin yung 1997 Joint Venture Agreement at wala po tayong nakitang ganong probisyon doon sa mismong kontrata. At any rate, yung ating pinag-uusapan ngayon is yung 2002 Supplemental Agreement kung saan ito ay karagdagan na area for housing project na sa tingin natin at nakita natin base sa ating investigasyon na wala itong kaukulang presidential proclamation for housing project. Ang meron pong proclamation for housing project ay yung 1997 Joint Venture Agreement. Okay, pero nakatakda daw pong umapela ang foundation regarding this decision ng DENR. Kayo rin po ba sa inyong hanay ay nakahanda rin po dito sa apela na ito? Well, karapatan po nila na mag-avail ng legal remedies under the situation. So, hindi po natin pagbabawalan yan. At tayo naman po dito sa department ay handa tayo sa anumang aksyon na gagawin nila. By the way po, before we proceed to other questions, hindi pa nga daw po natatanggap ng Masungi Foundation yung inyo pong order na lisanin yung lugar. Kailan po yung mabibigay sa kanila? Well, kasi the only time na nalaman Friday, daw po nila is through this year yung press con po ninyo eh. Yes, oo. Nung Friday, formal na nating pinadala through registered mail at sinubukan natin na ipadala rin ito through personal service. Yun nga lang po, yung address nila dun sa kontrata ay hindi na po natin makita. At ngayon, sinusubukan ng ating mga tauhan sa department na i-personally serve ito dun mismo sa Tanay Rizal.
At naandun din po yung ating mga tao para i-serve itong sulat ng ating department. Which is scheduled today po or the soon as possible? Ngayon po, nandun yung ating mga kasamahan para i-serve yung sulat. Attorney, linawin ko lang din po na hindi po kasama sa pinakakansela ang 2017 Memorandum of Agreement ng DENR at Blue Star Corporation. Ano naman po yung kinapapauloboan po nitong agreement na ito? Yung 2017 MOA, kasalukuyan natin yan sinusuri at Oo. ini-evaluate. At meron na pong mga pronouncement, especially from the Department of Justice, saying that yung MOA na yan is unconstitutional. May paglabag sa ating saligang batas dahil ang nakalagay doon na period ay perpetual land trust. Ibig sabihin hanggang forever. Pero sa ating saligang batas, pag ikaw ay gumamit ng natural resources, lupa ng gobyerno, meron kang 25 years, renewable for another 25 years. At hindi na po pwedeng lumagpas sa 50 years ang paggamit ng ating natural resources. Meron Kaya din, po sabi ng Department of Justice, labag yan sa ating saligang batas. meron din po bang posibilidad na meron din pong kasalanan ng ibang mga dumaan na mga DENR officials dahil po na-extend yung contract, meron naman po pala silang mga paglabag according po sa inyo? Well, tinitignan din natin yan. Isa sa ating mga considerations yan sa ating pagkandak ng investigasyon, kung may participation ba yung ating mga official or may paglabag dun sa ating mga batas o regulasyon dito sa department. So as we speak po, kanino po nakapangalan ang deed po ng lugar na po yan sa Tanay Rizal kung nasaan ang Masungi Geo-Reserve? Yung titulo ngayon is nakapangalan niya sa Department of Justice through the Bureau of Corrections. At yung a portion ay nakapangalan sa DENR Regional Office. So 270 hectares in favor of the Department of Justice through the Bureau of Corrections. And then yung 30 hectares nakapangalan po sa ating DENR Regional Office, Calabar Zone. So kung sakali po ba, kung sakasakali sila po ay mapaalis po talaga dyan, ay matutuloy po yung balak ng Bureau of Corrections sa magtayo po dyan sa Tanay Rizal? Yun po ay tinitignan natin na posibleng option, but of course marami tayong kukonsultahin dito. Maliban sa Department of Justice, multi-stakeholder po ang gagawin natin. Kakausapin din natin yung ating mga partners sa LGUs, community, especially the NCIP as well, at yung non-governmental organizations, at iba pang mga stakeholders dito sa Tanay Rizal. Attorney, I'm sure familiar po kayo doon sa mga nakikita natin ngayon sa social media, yung suporta po na nakukuha ng Masungi Geo-Reserve dito, even in the international community. Kung titingnan po natin sa perspektibo, lumalabas po talaga na wala daw pong pagpapahalaga ang DENR sa kalikasan natin. Marami pong nagpapahayag ng mga pagkabahala dito po sa inyong desisyon na kanselahin ang agreement. Kabilang na po dito yung ilang mga politiko, banggitin ko na lang din po si Senator Nancy Binay. Ang tanong po niya, ano po ba ang vision at plano ng DENR para mapangalagaan at maprotektahan po itong Masungi? Well, sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-alala. Kasi po, poproteksyonan at aalagaan po natin ang ating kalikasan. In particular dito po sa Tanay Rizal. Yun po ang mandato ng DENR. Kaya makakaasa po kayo na mapoproteksyonan natin ito. Wala pong ni isa na po pwedeng magmonopolya doon sa pangangalaga sa kalikasan. Lahat po tayo ay capable ng mangalaga ng ating kalikasan. Iaayon lang natin sa batas yung ating pag-alaga dito sa Tanay Rizal, sa Masungi. At ang lagi nating sinasabi na ang approach natin dito is multi-stakeholder. Lahat po kukonsultahin natin at rest assured na hindi natin gagawing lalagyan ng mga development yung ating Masungi Karst, yung rock formation, kasi importante ito sa ating kalikasan. So makakaasa po kami, attorney, doon po sa paligid nun, wala po kaming makikitang mga konstruksyon na komersyalismo. Kasi nga po sinasabi rin po dito ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, yung pagpapaalis sa Masungi Geo-Reserve Foundation ay malinaw na hakbang, sabi po niya, tungo sa pagbubukas ng protektadong lugar para sa komersyal na interes. Attorney?
Wala po tayong ganong nakikita in the future at ang ating concern ngayon is mapangalagaan itong lugar na ito. Mhm. And siguro anything more na maaari niyo pong i-add po tungkol dito sa usapin na ito, Attorney? Yes, ang para sa ating mga kababayan, ito pong hakbang natin ay naayon po sa batas at yun po yung ating gustong mangyari dito na makita natin na yung batas po ay nasusunod. Kasalukuyan po ang Masungi Management, sila po ay nangungulekta ng mga bayad para sa ating mga kababayan para lang makapasok dito sa area na ito. Yung mga nakukolekta po nito, hindi po alam ng gobyerno at hindi po tayo nabibigyan ng mga impormasyon patungkol dito. Kaya po kailangan natin isaayos ito at tignan at paano pa natin may improve at mapapangalagaan itong lugar na ito. Okay, nasabi niyo po dito, according din po sa report natin, ano, na meron pong ilan sa mga nakita niyo pong violation sa Masungi ay yung pagbabawal sa mga DENR representative na magkaroon ng access. No? Ang sinasabi naman po ng Masungi Foundation, ang nire-reiterate po nila, ano, ibasahin ko lang po, ano, we do not have any other recourse to send a message even directly to the DENR. They were not even afforded multiple show cause orders. Your reaction to that po? Well, yung aming kasunduan na bigyan ng opportunity yung mga ating empleyado na makita at mamonitor yung ginagawa doon ay doon yun nakalagay sa ating kontrata. Malinaw yun doon na dapat makita ng mga taga-DNR yung development dito sa area na ito. But ang nangyayari po, base sa aming investigasyon, ay hindi po pinapapasok yung ating mga kasamahan para makita at mamonitor yung mga ginagawa sa area. Pero sila po, sinasabi nila wala daw po silang direct na komunikasyon sa inyo eh. Kumbaga parang ang basa ko po doon sa kanilang pahayag eh, hindi nyo daw po sila binibigyan talaga ng mga show cause order para makapag-explain din po. Hindi po, base sa aming investigasyon ay nakakausap namin sila at kapag papasok kami doon sa area ay kailangan pa namin magpaalam sa kanila. In fact, sa investigation namin, ilang beses po kami nagharap at nagkausap. At may mga communication sila sa amin, may mga communications din kami sa kanila. Alright, and that's on record po. Tama po? Yes, yes po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DNR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement, Nordito Eneran. Thank you so much.